dito. Sino driver? Ito, tawagin niyo. Tong. Halika. Patungkulan mo na nag-missing to sa kanya. Ay, yan mo. Ano yung loob? Puro lang gamit. Yung ba malinis na sa'yo? Ha? May katuwiran ka pa. Hindi ka binibigay. Ha? Yung naman tao, bibigyan na rito. Hindi sa field bibigyan, dito. Yan, ano ito mga yan? Ay. Ano yan? Inisyuhan na ito mga ito. Yan ba? May lista? Opo, meron po. Dito lahat. Pagka ano, hindi pwede sa field dito. Ha? Wala yan. Ito yung pinakaunang aktibidad ni BF para sa araw na ito. Alas 8 pa lamang ng umaga at ang pag-attend sa flag ceremony dito sa dati niyang tanggapan sa MMDA ang pinakauna niyang ginawa bago siya tumuloy sa isang campaign sortie sa Bulacan. Isang inhinyero si BF. Ang kanyang kumpanya ay kontratista sa ilang malalaking kumpanya. Base sa kanyang SALN noong 1998, nasa 74 na milyong piso ang kanyang kayamanan. Pero noong 2008, tumaas ng 100 milyong piso ang kanyang net worth, kasabay ng pagiging chairman niya ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Paliwanag ni BF, walang kinalaman sa posisyon niya ang tila bigla ang pagtaas na ito ng kanyang total assets. Eh baka sa ibang mga ano yun, sa ibang mga nagbenta kami ng lupa. Baka isa yan dyan. Meron kami binentang lupa at wala na nga kami income, so nagbenta kami ng lupa. Madalas panggalingan ng haka-haka ang proyekto ng MMDA, gaya ng pagtatayo ng mga footbridge, pink fence at flyover. Maaari raw kinontrata ito ng personal niya mga negosyo sa construction at may tuturing na conflict of interest kung sakaling totoo. Walang ni isang kilong bakal na nanggaling sa kumpanya ng BF diyan sa mga nakikita ninyong mga proyekto ng MMDA. Wala. At kung yan ay ultimo yung pink fences na yan, doon ginagawa nga para makatipid ang gobyerno. Doon ko na lang pinagagawa yan sa likod ng sa MMDA mismo. May talyer ang MMDA panggawa ng pink fences na yan para lang makamenos, hindi kinontrata eh. Itinanggi man ni BF na may hawak pa siyang kumpanya. Napag-alaman ng reporter's notebook mula sa Securities and Exchange Commission. Nakabilang si BF sa incorporators o may-ari ng mga kumpanyang BF Concrete at BF Metal noong 1993. Unang taon nito ng pagiging mayor niya sa Marikina. Pero katakatakang hindi na deklara sa kanyang SALN. 1985 naman ayon din sa SEC, kabilang si BF sa mga stockholder ng BF Corporation at may pinakamalaking share dito. Hindi rin ito deklarado sa kanyang SALN. Hindi namin dinideclare ngayon dahil binigyan na namin sa anak ko yun. Yung original registry, siyempre kami nakaan. Eh 1968 pa yun. Saka 1968, saka siguro 1980. Inakusahan din ng katiwalian noon si BF. Noong 2009, naglabas ng report ang Newsbreak magazine tungkol sa di umano'y kasong isinampa ng ombudsman laban kay BF. May article sa Newsbreak na meron kayong 300 million pesos local government funds na di umano ay nagamit ng hindi tama. Ano po ang masasabi? Ang dami naman. 300 million, isa-isahin nga nila. Paano nagamit na hindi mga tama? kontrata, mga... Wala akong nalalaman ganun. Sa anong panahon ko raw yun? Oh. Ba't ako nakalaya pa hanggang ngayon? Kung talaga may kalokohan yan, dapat napatunayan na nila sa husgado yan. Tagal-tagal ng panahon. Dito na tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan para sa campaign ni Chairman Bayani Fernando. At narito, naghihintay na yung kanyang mga truck na ginagamit niya sa kampanya habang nakikipag-usap naman siya sa ilang mga taga-suporta. Ang gagawin niya rito ay mag-iikot daw sila sa bayan-bayan sa loob ng 3 araw dito sa buong Bulacan para sa kanilang kampanya. 7 naglalaki ang mga truck ang ginagamit kada araw ni BF
sa pag-ikot niya sa iba't ibang lugar. Ayon sa aming source, mula 20,000 hanggang 50,000 piso raw ang gastos sa gasolina ng bawat truck kada araw. Dati